Sobra-sobra na nga maningil na nuntok pa di umano ng babaeng pasahero ang isang taxi driver. Nakuna ng video mismong paninigaw ng tsuper sa babae. Nagmatigas pa nung unang driver at tumangging magpa-drug test. Pero ilang beses siya nag-sorry ng mga opisyal na ng LTFRB ang nagdala sa kanya sa mga pulis. Gayunman, desidido ang pasahero na ituloy ang reklamo. Live mula sa Quezon City, may report si Sherry Ann Torres. Yes, Jiggy, Maris, alam niyo tama kayo dyan. Talagang matigas kanina yung loob at paninindigan nitong taxi driver na ngayon ay viral sa isang naipost na video sa Facebook. Pero nung siya na yung kakasuhan, bigla itong lumambot at paulit-ulit na nag-sorry. Narito ang ating report. Ayos lang ha, tapos yung mga 250 ikaw nga bahala. Walang trabaho lang nga tayo. Bakit yung sabi mo ikaw bahala, metro mo lang. Kuya, metro. Ano ba naka-metro? 250, wala. Walang nagsabi sa'yo 250, kuya. Walang nag-agree. Ano mo, tagal mo, isa. Ayaw mo? Mahigit kalahating milyong views na ang Facebook video na ito ni Joanna Garcia. Pinagsisigawan sila ng taxi driver dahil sa pagtanggi sa hinihinging 250 pesos. 140 pesos lang daw kasi ang pumatak sa metro mula North EDSA hanggang POEA. Tagal mo, isa. Ayaw mo? Anong gagawin mo sa akin, kuya? Bakit tayo mo mamawa? Ay na, bahala Ha? Ayaw mo mamawa? Bakit minumura mo kami, kuya? Mamuray ko, ikaw nagsabi, ikaw bahala Kuya, sabi ko metro akong bahala. Mababa ka hindi? Tinatanong ko Magdama na tayo. Mababa na. Mababa ka hindi? Sabi ni Joanna, gusto lang sana niyang ma-videohan ang plaka ng taxi. Yung galit niya rin sa akin, so sabi ko, sobra na. Tapos nung nakita niya nga, doon niya ako sinuntok. Ako hindi, inside the cab. Nung na-hit niya ako, nakaiwas ako, so kaya sa legs ko siya tumama. Pero natakot ako lalo kasi nung akala kong bumaba na kami, okay na yun. Lumabas siya, hinabol kami, minura kami, tapos sabi susuntukin kami. Tapos good thing may mga tao na lang din na may mga tambay doon or mga vendor na rin na sabi is, sige ate, magpasuntok ka. So yun ata yung nagpa-atras sa kanya kasi parang kukuyugin siya. Agad itong nakarating sa operator ng AFG taxi unit ni Roger Katipay. Kaya kanina, dinala siya sa LTFRB. The driver's license. Nagsorry kay Joanna ang taxi operator. Nahihiya nga ako dahil ang dami nang tumawag sa garahe ko. Tapos nagagalit, pati sa akin nagagalit. Doon sa babae, pasensya na lang sa nangyari. Pero si Katipay nanatiling matigas at tumanggi pang magpa-drug test. Hihintayin daw muna ang kanyang abogado bago magsalita. Sorry, kung gusto niya sorry, kung hindi siya pumayag ng sorry, di ano yung anong tama. Kasi ginagawa ko kung tama, kung mali. Di. Agad lumagda si Joanna sa formal complaint laban kay Katipay. Yung sorry kasi madaling sabihin, pero yung trauma ko at saka yung alam kong may kaya siyang gawin, siguro yun yung hindi dapat. Kailangan niya matuto. Sinet na natin ang pagdinig sa Martes, January 12, ng alas 9 ng umaga. Dahil may reklamo na si Joanna, mismong sina LTFRB Chairman Hines at Board Member Ariel Inton ang nagdala kay Katipay sa Quezon City Police District para masampahan ng kasong kriminal. Nang basahan na ng Miranda rights, Sorry lang ka, dalawa pa kasi yung anak ko nagagatas pa nga. Hindi ba sabi mo, ikaw nang bahala pag-greet mo? Parang hindi mo alam yung nangyari. So, hindi ko alam kung nasa katinuan ka ngayon. hindi umepekto yung ilang beses na pagsasorry nitong si Roger Katipay doon sa kanyang babaeng pasahero. Ang sinasabi kasi ni Joanna Garcia, ayaw umamin ng kanyang nagawang kasalanan itong naturang driver. Kaya dito siya bumagsak sa warrant and subpoena section habang hinihintay yung pag-i-inquest sa kanya sa piskalya. Si Garcia itinuloy ang paghahain ng kasong unjust vexation. Jiggy, Marie, sa mga oras na to, ongoing yung inquest proceedings dito sa Quezon City Prosecutor's Office. At ayon doon sa impormasyon na nakukuha natin dito sa mga pulis na umaasikaso dito sa kaso, yung kinakaharap na reklamo nitong si Katipay ay threat, unjust vexation at physical injury. Jiggy, Maris? Alright, so malinaw, kasama dun sa reklamong ihahain nitong pasahero, dun sa driver, yung pananakit mismo, bukod dun sa unjust vexation. Oh, Maris, kasi yung
Ito yung sinasabi kanina ni Joanna Garcia na sinuntok siya pero nakailag siya. Yun nga lang, tumama dun sa legs niya. Kasama rin to, Maris, doon sa in-evaluate kanina nung isa sa mga nag-attend doon sa kaso. Itong si PO3 Jamie De Jesus, no, ng Women's Desk ng CPD. At yun nga, ang kasama sa winay doon kung na-violate ba talaga ng gusto itong karapatan na pangtao at pagiging babae na rin nitong si Garcia, Maris. Shena, ituloy ba o itutuloy pa ba yung pagpapadrug test sa driver? Tsaka pwede ba yun na kapag halimbawa talagang may kaso ng isinampas sa kanya o may inihain ng reklamo, sasabihin lang niya na ayaw niya magpa-drug test? Pwede ba yun? Oo, kasi Maris, kanina ang nagiging argumento kasi niya, kaya hindi siya nagiging cooperative doon sa mga taga-LTFRB kasi wala daw siyang abogado, kasi ito daw karapatan daw niya. Pero kanina kasi nung dinala siya doon sa Station 10 ng Quezon City Police District, kinunan siya, no? Isinalang siya sa medical examination. Gayunman, doon sa pagtingin natin kanina habang minomonitor natin yung pagsala nga doon sa kanya, wala naman tayo na nakita na kasama doon yung kung siya ba ay sinalang sa drug test. Bagay na hanggang ngayon kasi kinukumpirma pa natin kasi nga ang sabi nga ng mga otoridad sa atin, hindi mo rin naman kasi ito pwedeng pilitin itong si Katipay hanggat wala siyang consent o kaya ng kanyang abogado. Ang sabi sa atin, Maris, no, bibigyan naman daw siya ng kanyang sariling tagapagtanggol mula sa Public Attorney's Office. Maris? Alright, Che. So muli, para sa mga iba pang mga posibleng mabiktima, no, nung ganitong mga klase ng mga taxi driver, saan sila pwedeng mag-report? She, ano yung hotline kung meron ka dyan? Oo. Yes, Maris, yung hotline ngayon, no, pansamantala, hindi ko maalala. Pero ito, makikita nyo to doon sa mga public utility vehicles na naglilipanan. Nakikita natin ngayon sa mga kalye, no? Kung sakali na merong nanonood sa atin ngayon na meron din ganitong klaseng karanasan o kaya ay gustong magreklamo sa isang public utility vehicle driver, ay pwede naman sila na magtungo ng direkta sa may FRB main office dito ito sa may East Avenue, Quezon City, at doon sila hihingin na mag-file o lumagda sa ilang mga dokumento. Gayon din kasama na yung kanilang formal complaint, kagaya nga nung ginawa nitong si Joanna Garcia. Maris, i-update ko lamang kayo, no. Ito ang pagrereklamong ni Garcia hindi nangyari ngayong araw lang, kundi kahapon, hours after na mangyari yung insidente doon mismo sa may POEA, sa harap ng POEA. Nagpalipas lang sila ng ilang oras. Pagkatapos, dumiretso daw sila sa may LTFRB dito nga sa main office at nag-file ng kanilang formal complaint. Mabuti naman at ginawa yan ng pasahero, She. Pero gaya rin sa mga iba pang mga pasahero, no? In the first place, yung pangungontrata pa lang ng mga taxi driver, mali naman talaga yan, di ba? Oo, totoo. Mali talaga yan. Kung kayo ay inaalok ng isang taxi driver na pumasok sa isang kontrata, katotohanan, pwede naman talaga kayo na mag-refuse o umayaw dahil ang talaga na patakaran naman talaga ay metro. Sa dakong huli, ang magiging choice kung magbibigay ng tip o pasobra talaga nasa pasahero. Baris. Alright, maraming salamat, Sherry Ann Torres.